isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa bibig ni Matthew de la Cruz. Isang tunog na tila naglalayag sa malawak at tahimik na silid ng kanyang hasyenda. Ang Hacienda de la Cruz, isang pangalan na dati bumubulong ng kapangyarihan at kayamanan, ngayon ay tila nagiging kulungan para sa kanya. Ang malapalasyong estrukturang ito sa Laguna, isang magandang pinagsamang arkitektura ng lumang Espanyol at modernong gilas, ay dating pinagmulan ng kanyang pagmamalaki. Ngunit ngayon, sa mata ni Matthew na nakahiga lang at nakatingin sa kisame, ito'y tila isang gintong hawla. Ang mga dingding nito'y sumasalamin sa kanyang pagkabilanggo. Nakadapa si Matthew sa kanyang malaking kama. Ang kanyang katawan ay tila isa lamang walang silbing palamuti. Ang mga doktor ay nagkakaisa sa kanilang diagnosis: paralysis o pagkalumpo. Hindi na raw niya maiigalaw ang kanyang mga binti. Ang kanyang katawan ay tila ba isang punit. Punit na tila na hindi na muling mabubuo. Isang trahedya, anila. Isang misteryosong aksidente sa sasakyan habang pabalik mula sa business trip sa Palawan. Ngunit para kay Matthew, ang mga salitang iyon ay walang saysay. Alam niya ang totoo. Hindi ito aksidente. Hindi ito trahedya ng kapalaran. Ito ay isang maingat na planong pagtatangka sa kanyang buhay at ang kanyang hinala ay tumuturo sa dalawang tao. Celeste, ang kanyang asawang maganda, ngunit mapanlinlang, at Miguel Reyes, ang abogadong tuso na palagi nang nasa paligid ni Celeste. Mahina. Bulong niya sa sarili. Ang tinig ay halos hindi marinig. Ngunit sa likod ng maputla niyang mukha at nakasarang mga mata, ang kanyang isip ay aktibo. Mas matalas kaysa dati. Ang pagkalumpo ay isa lamang maskara, isang tago. Hindi niya kailangang magpanggap na natulog, nagpapahinga. Sa halip, ito ang kanyang pinakamabisang sandata. Si Matthew, ang matalinong negosyante na nagtayo ng De La Cruz Group o Companies mula sa wala, ay hindi hahayaang basta na lamang agawin ang kanyang imperyo at ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Gagamitin niya ang kanyang kahinaan upang ilantad ang tulay na kulay ng mga taong nagtatago sa likod ng matatamis ng ngiti at mapanlinlang na salita. Ang mga araw ay nagdaan at kasama nito, unting lumabas ang tunay na karakter ni Celeste Ramirez. Kung dati may bakas pa ng pagpapanggap, ngayon ay wala na. Ang mga ngiti nito'y naging peke. Ang mga titig ay matalas, at ang tinig ay puno ng awtoridad na dati hindi niya taglay. Matthew, gising ka ba? Tanong ni Celeste. Isang umaga, nakatayo sa paanan ng kama. Hindi ito nagtanong kung kumusta ang pakiramdam mo, kundi gising ka ba, na parang siya ay isang pasyenteng walang malay. Ang abogado mo, si Mang Tonyo, gusto kang kausapin tungkol sa mga dokumento ng kumpanya. Pero sa tingin ko, hindi mo na kailangan yan. Ako na ang bahala. Isang mapanuyang ngiti ang kumawala sa mga labi nito. Total, ano pa ba ang magagawa mo? Hindi ka naman na makabangon. Ang bawat salita ay tila punyal na tumatago sa puso ni Matthew. Ang kirot ng kapusukan ay halos hindi niya kayang pigilan. Ngunit nanatili siyang tahimik. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang kanyang katawan ay nanatiling walang galaw, tila sumusunod sa diagnosis ng mga doktor. Sa loob, sumisigaw ang kanyang kaluluwa. Ang hasyenda ay dating puno ng buhay. Ang halakhak ng kanyang yumaong asawa at ng kanyang dalawang anak. Ngayon, ang bawat sulok ay tila nagpapahiwatig ng kanyang pagkabigo, ng kanyang kawalang
kakayahan. Ang mga bata, sina Leo na 10 taong gulang at si Sofia na 8 taong gulang, ay ang kanyang tanging liwanag. Mga anghel na mala niya sa kanyang yumaong asawa, ngayon ay nabubuhay sa takot. Si Celeste, na dati nagpapanggap na mapagmahal na ina, ay hindi na nagtatago ng pagkamuhi sa mga ito. Isang hapon, nakarinig si Mateo ng sigawan mula sa sala. Ito ang boses ni Celeste. Leo, Sofia, ano na naman ang pinaggagawa ninyo dito? Ang kalat. Kala, hindi ba kayo marunong ayos? Pamawalang kwentang bata. Sa Manila, na lang kayo tumira sa ampunan para hindi na kayo problema dito. Tumindig ang balahibo ni Mateo. Ang kanyang mga kamao ay humigpit sa ilalim ng kumot. Ampunan. Sa anong karapatan? Ang kanyang mga anak ay hindi mga basura na basta na lang itatapon. Ang galit ay halos hindi na niya mapigilan. Ngunit kailangan niyang magpigil. Ang kanyang planong paghihiganti ay mas malaki kaysa sa kanyang personal na damdamin. Kailangan niya ng oras, ng ebidensya. Sa gitna ng kaguluhan, isang figura ang lumitaw, isang anghel na may suot na uniforme ng katulong. Si Elena Santos, o mas kilala bilang Aling Lena. Si Aling Lena ay hindi lamang isang katulong. Siya ang kaluluwa ng hasyenda, ang haligi ng pamilya de la Cruz sa loob ng mahigit 20 taon. Mataba. Taba, may kulubot na sa gilid ng mata, ngunit may ngiti na nagpapainit ng damdamin. Siya ay Pilipino, taglay, ang puso na puno ng pagmamahal at dedikasyon. Madam Celeste, huwag po kayong magsalita ng ganyan sa mga bata. Malumanay, ngunit matatag ang tinig ni Aling Lena. Lumapit at inalo ang mga umiiyak na bata. Mga bata lang po yan, naglalaro lang. Ako na po ang magliligtit. Manahimik ka, Aling Lena. Sigaw ni Celeste, ang mukha ay namula sa galit. Huwag kang makialam sa mga hindi mo negosyo. Isa ka lang katulong dito. Kung ayaw mong mawala ng trabaho, sundin mo lang ang utos ko. Pinikit ni Mateo ang kanyang mga mata. Ang kanyang pamilya ay nawawasak sa harap niya at wala siyang magawa. Nagpapanggap. Ngunit ang bawat aapik kay Lena at sa kanyang mga anak ay nagpapalakas sa kanyang loob. Kailangan niyang birisan ng plano. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magbago ang takbo ng hasyenda. Ang mga lumang bantay na tapat sa kanya, mga taong kilala niya sa loob ng maraming taon, ay unting napalitan. Ang mga bagong mukha ay pawang mga kalalakihang matitigas sa ang mukha, at ang kanilang mga tingin ay tila nagpapahiwatig ng masamang balak. Narinig ni Mateo ang mga bulungan mula sa labas ng kanyang sihid, mga usapan tungkol sa bagong boss at mga papeles. Ang kanyang ari. Ayan ay unting inililitat. Ang mga partido ay ginanap sa sala, mga tawanan at musika na umaalingaw sa kabila ng kanyang karamdaman. Si Celeste at Miguel ng bida, nagtatambisaw sa kanyang kayamanan na tila ba sila na ang nagmamay. Ari ng lahat. Sa gitna ng lahat ng ito, si Aling Lena, ang kanyang tanging liwanag. Siya, ang aalaga kay Mateo, nagpapalit ng kanyang sapin sa kama, nagpapakain sa kanya. At sa bawat paglipas ng panahon, napapansin ni Aling Lena ang kakaiba. Ang mga mata ni Mateo. May ningning na hindi mapakali, may iisip na malalim. Hindi ito ang mga mata ng isang taong lungpo, kundi ng isang taong nagplaplano.
Isang gabi, matapos masiguro ni Aling Lena na tulog na ang mga bata at nagpunta na sa kanilang silid si Celeste at Miguel. Pumasok siya sa silid ni Mateo upang kumuha ng maruming labada. Ang hasyenda ay tahimik, anging ang huli ng kuliglig ang naririnig mula sa labas. Nakita niya si Mateo na nakahiga pa rin. Ngunit habang papalapit siya, may nakita siyang anino na gumalaw. Naningkita ang mga mata ni Aling Lena. Ang mga kamay ni Mateo, na dati mahina at walang kibo, ay unting gumagalaw. Nagkakabit siya ng isang strap sa kanyang paa. Pagkatapos ay dahang itinaas ang kanyang binti, ilang puldada mula sa kama, at ibinaba ulit. Paulit. Ulit. Mabilis, maingat, at halos walang tunog. Siya ay nagsasanay ng physical na therapy. Siya ay gumagalaw. Napahawak si Aling Lena sa kanyang dibdib, ang kanyang puso ay kumalabog. Hindi siya lumpo. Ang mga luha ay naglandas sa kanyang pisngi, luha ng pagtataka at asa. Ngunit agad niyang pinigil ang sarili. Alam niyang kailangan niyang panatiling lihim ito. Kung nalaman ni Celeste at Miguel ang totoo, tiyak na mapapanganibo ang buhay ni Mateo. Lihim siyang lumabas ng silid, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang isip ay malinaw. Si Sir Mateo ay may plano. Si Sir Mateo ay hindi sumusuko. At si Aling Lena, ang tapat na katulong, ay gagawin ang lahat upang tulungan siya. Mula sa gabing iyon, ang kanyang mga mata ay naging mas matalas, ang kanyang mga tainga ay naging mas sensitibo. Siya ay naging anino. Isang lihim na kaalyado sa loob ng Hacienda de la Cruz, nagmamasid, naghihintay, handang kumilos. Ang mga pader ng hasyenda ay nakasaksi sa isang malalim na lihin at ang labanan para sa katarungan ay nagsisimula pa lamang. Sa bawat araw na lumilitas, mas lumalalim ang pagkakalugmok ni Mateo sa kanyang pagpapanggap. Ang bawat sandali na kasama niya si Celeste at Miguel ay isang labanan ng isip. Narinig niya ang kanilang mga plano na ibenta ang ilan sa kanyang mga lupain, ang paglilipat ng mga shares sa kumpanya, at ang pagbabago ng mga signatories sa bank accounts. Ang kanyang mundo ay unting kinukuha mula sa kanya, piraso bawat piraso. Ngunit sa gitna ng kadiliman, nakakita siya ng liwanag. Ang pagtuklas ni Lena sa kanyang lihim na pagsasanay ay nagbigay sa kanya ng hindi inaasahang asa. Mayroong isang tapat na kaluluwa sa bahay na ito, isang taong maaasahan niya. Hindi na siya iisa sa laban na ito. Ang paloob ng ngiti ni Mateo ay tila sumasalungat sa kanyang walang kibo na mukha. Ang oras ay darating. At kapag dumating ang oras na yon, ang Hacienda de la Cruz ay saksihan ang muling pagbangon ng kanyang tunay na Panginoon at ang pagbagsak ng mga traidor na naglakas loob na hamakin ang kanyang pangalan at ang kanyang pamilya. Hindi pa nagtatagal, ang Hacienda de la Cruz ay naging isang pinagtataguan ng mga lobong nagtatago sa balat kayo ng tupa. Ang mga araw ay umuusad na tila mga anino, at sa bawat paglipas ng oras, mas nagiging hayat ang pagiging mapanlin ng nina Celeste at Miguel. Wala na silang pakialam sa pagtatago ng kanilang mga balakin. Na tila ba sila ang ganap na nagmamay? Alin ang lahat, at si Mateo ay isa na lamang walang buhay na estatwa. Mateo,
Sigurado ka bang hindi mo gusto ang bagong set ng golf clubs na yan? Tanong ni Miguel. Isang hapon na may mapanuyang ngiti sa labi habang inilalapag ang isang mamahaling set ng golf clubs sa tabi ng kama ni Matthew. Celeste ang pumili niyan. Sabi niya, bagay raw sa kanya sa bago nating bakasyon sa Boracay. Sayang, hindi ka makakasama. Ang tinig nito ay puno ng paghamak. Sinasadya ang bawat salita upang pasakan ng kirotang puso ng nagpapanggap na lumpo. Si Celeste ay nakatayo sa likod ni Miguel, hawak ang isang matalim na margarita. Nakatingin kay Mateo na may malamig na ngisi. Masyado ka nang matanda at mahina para sa Boracay, Mateo. Mas mabuting manatili ka na lang dito at magpahinga habang buhay. Ang galit ay kumukulo sa kalooban ni Mateo, isang mainit na agos na halos magsunog sa kanyang buong katawan. Ngunit nanatili siyang hindi gumagalaw, ang kanyang mga mata ay blanko. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyong sa ilalim ng kumot, ang mga kuko ay halos tumagos sa kanyang palad. Masarap sapakin si Miguel at itapon si Celeste sa labas ng mansyon, ngunit hindi pa ito ang oras. Ang kanilang pagiging mapang api ay nagpapatibay lamang sa kanyang desisyon. Hayaan silang magpakasaya, hayaan silang akalang sila ang panalo. Mas masakit ang bagsak kapag mataas ang lipat. Ang pagbabago sa hasyenda ay mas nakikita sa mga tao. Isang umaga, nakita ni Lena ang matandang hardinero, si Manong Pido, na pinapaalis ng isa sa mga bagong security guard. Si Manong Pido ay mahigit 30 taon nang nagtatrabaho sa pamilya de la Cruz at halos kasing tanda na ni Lena sa serbisyo. Manong Pido, bakit ko? Tanong ni Lena. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Nang makita niyang bitbit ni Manong Pido ang kanyang gamit, ang mga mata ay namumula. Pinapaalis na kami, Aling Lena. Malungkot na sabi ni Manong Pido. Lahat kami. Ang mga luma. Sabi ni Madam Celeste, hindi na raw kami kailangan. Maani na raw siyang bagong tauhan. Hindi lang si Manong Pido. Ang tapat na kusinera, ang mga katulong na kasama niya sa loob ng maraming taon at maging ang driver ni Maisyo lahat ay unti-unting pinapaalis at pinalitan ng mga taong hindi pamilyar, mga taong may matatalim na dingin at mukha na walang emosyon. Ang hasyenda ay tila naging isang moob na kontrolado ng isang dayuhan at si Maisyo, kasama sina Leo at Sofia, ay tila mga bilanggo. Ngunit ang pinakamasakit para kay Lena ay ang pagtrato ni Celeste at Miguel sa mga bata. Hindi na sila halos makalabas ng silid at kapag lumabas man, lagi silang sinisigawan at pinapagalitan. Isang hapon, habang naglalaro sina Leo at Sofia sa sala, hindi sinasadyang nabasag ni Sofia ang isang maliit na porselanang figurin. Hindi pa man nakakaramdam ng takot ang mga bata, nagulantang na sila sa sigaw ni Celeste. Ano na naman ito? Umalingaw-ngaw ang boses ni Celeste sa buong sala, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Lumapit siya kina Leo at Sofia na nanginginig. Ang kanyang mga mata ay naniningkit na tila isang sawa. Pamawalang kwenta. Mga pasakit. Ang kakalat ninyo. Ang mabasagin ninyo. Hindi ba kayo naturuan ng nanay nyo kung paano magpakabait? Ay, oo nga pala, patay na siya. Kaya siguro ganyan ang ugali nyo. Wala kayong pinagmanahan, kundi ang mga magulang ninyong walang silbi. Napaiyak si Sofia. Niyakap siya ni Leo. Sinusubukang protektahan ang kanyang kapatid mula sa mga masasamang salita.
Hindi na nakatiis si Lena. Ang kanyang puso ay halos sumabog sa galit at awa. Lumapit siya at humarang sa pagitan ni Celeste at ng mga bata. Madam Celeste, sobra na po kayo. Matatag na sabi ni Lena. Ang kanyang tinig ay nanginginig ngunit may lakas. Mga bata lang po sila. At huwag po ninyong idamay ang nanay nila. Mabait po si Maang Amelia. Napanganga si Celeste, hindi makapaniwala sa katapangan ni Lena. Ang kanyang mga mata ay nagliyab sa galit. Anong sabi mo? Sigaw ni Celeste at isang malakas na sampal ang lumapag sa pisngi ni Lena. Ang tunog nito ay umalingaw sa buong sala. Hindi mo ako pwedeng sabihan kung ano ang sasabihin ko, hampas lupa. Sino ka ba? Sa tingin mo? Isa ka lang katulong. Kung gusto mong manatili dito, manahimik ka. Kung hindi, ipapagdemanda kita at itatapon sa kalsada, kasama ng mga pulubi. Naramdaman ni Lena ang hapdi sa kanyang pisngi, ngunit hindi siya umatras. Sa halip, mas sinigpitan niya ang hiyakap kina Leo at Sosia. Ang kanyang katawan ay tila isang matatag na pader. Hindi po ako aalis, Madam Celeste. Hindi ko po iiwan ang mga bata. Sila po ang pamilya ko. Si Celeste ay tila mas lalong nagalit. Akmang sasampayin ulit si Lena, ngunit pinigilan siya ni Miguel na biglang dumating. Celeste, tama na. Hayaan mo na lang sila. Hindi sila karapat. Dapat sa atensyon mo, sabi ni Miguel na may mapanuyang tingin kay Lena at sa mga bata. Makikita niya kung sino ang boss dito. Sa lalong madaling panahon, wala na sila dito. Sa loob ng kanyang silid, narinig ni Metyo ang lahat. Ang bawat sigaw, bawat salita, at ang tunog ng sampal. Ang kanyang puso ay tila dinudurog. Lena. Ang babaeng buong buhay niya'y naglingkod sa kanyang pamilya. Lena. Ang babaeng tapat at mapagmahal. Ang kanyang mata ay tila nagliyab sa galit. Ang sakit na naramdaman ni Lena ay mas malala pa sa sakit na kanyang nararamdaman sa kanyang pagpapanggap. Ang pagpapahiya kay Lena ay isang pagpapahiya sa kanya. Patawarin mo ako, Aling Lena, bulong ni Mateo. Ang luha ay halos tumulos sa kanyang mga mata. Ngunit malapit na. Malapit na silang magbayad. Sa sandaling iyon, mas tumibay ang kanyang desisyon. Hindi lang ito para sa kanya at sa kanyang mga anak. Para rin ito kay Lena. Ang pagkakita niya sa katapangan at katatagan ni Lena ay nagbukas ng kanyang mga mata. Hindi lang ito tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pamilya, sa katapatan, at sa pagmamahal. Si Lena ay hindi lamang isang katulong. Siya ay bahagi ng kanyang pamilya. At sa gabing iyon, nagsimula ang isang bagong pakikipad. Ugnayan, isang lihim na alyansa na magpapabago sa takbo ng lahat. Kinabukasan, abang pinapakain ni Lela si Mateo, may kakaiba siyang napansin. Si Mateo, na dati walang kibo, ay biglang kumindat. Isang napakaliit na galaw, halos hindi makita. Pagkatapos, bahagyan niyang iginalaw ang kanyang kanang kamay na tila hinahawakan ng kanyang kumot, ngunit may isang maliit na pagpitik ng kanyang daliri. Naningkit ang mga mata ni Lena. Naalala niya ang nakita niyang pagsasanay ni Mateo. Ito ba ay isang senyales? Kinabukasan pa, habang aayos ng higaan ni Mateo, sinubukan niyang magtanong sa pamamagitan ng pagtingin lamang. Mayroon siyang itinaas na isang baso ng tubig.
Ang kanyang mga mata ay nagtanong, "Gusto mo ba ng tubig?" Bilang sagot, dahan. Dahang kinumpas ni Mateo ang kanyang daliri, isang beses para sa oo, dalawang beses para sa hindi. Isang beses. Nagulat si Lena. Naintindihan niya. Sa likod ng kanilang araw. Araw na gawain. Sa bawat pagpapalit ng damit, sa bawat pagpapakain, nagsimula silang bumuo ng isang lihim na sistema ng komunikasyon. Mga sulyap, mga kibit ng balitat, mga maliit na paggalaw ng daliri o mga mata. Lena ang naging mga mata at daingnan ni Mateo sa loob ng hasyenda. Ang kanyang trabaho ay hindi na lamang pangangalaga kay Mateo, kundi ang pagiging kanyang tiktik, ang kanyang kanang kamay sa gitna ng labanan. Aling Lena, bulong ni Mateo, isang araw, sa pamamagitan ng isang espesyal na ubo. Pagkatapos ay kumindat siya ng 2 beses at inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kanyang dibdib na tila nagsasabing puso o lihim. Opisina, Celeste. Hanapin. Naunawaan ni Lena. Hindi ito madali. Ang opisina ni Celeste ay madalas na may nagbabantay at si Celeste mismo ay madalas na naroroon. Ngunit ang pagkakataon ay dumating isang hapon nang umalis si Celeste kasama si Miguel para sa isang business meeting sa Manila. Maingat na pumasok si Lena sa opisina ni Celeste. Ang hangin sa loob ay mabigat, amoy mamahaling pabango at usok ng sigarilyo. Ang opisina ay puno ng mga mamahaling kagamitan, ngunit mayroon itong kakaibang lamig na sumasalungat sa mainit na kulay ng mga muebles. Ang mga estante ay puno ng mga fashion, magazines kung saan si Celeste ang nasa cover at mga libro tungkol sa negosyo at pamumuhunan. Naghahanap si Lena ng isang bagay na hindi dapat naroon, isang bagay na itinago. Maingat niyang sinuri ang bawat drawer, bawat estante. Halos mawala na siya ng asa nang makita niya ang isang lumang kahon, nakatago sa likod ng ilang lumang papeles sa ilalim na drawer ng Disney Celeste. Ito ay isang kahon ng sulat, gawa sa kahoy, at tila pinabayaan na. Dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob, naroon ang ilang lumang litrato. Ang mga kulay nito ay kumupas na. Mga litrato ni Celeste noong siya ay mas bata pa, kasama ang ilang hindi pamilyar na tao. Ngunit sa ilalim ng mga litrato, may nakita si Lena na nakabalot sa isang lumang panyo. Isang birth certificate at ilang litrato pa. Naninginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang birth certificate. Ang pangalan sa certificate ay Bella. Petsa ng kapanganakan, Pebrero 14, 206. Mga pangalan ng magulang, Celeste Ramirez at Miguel Reyes. Hospital, Lucas Medical Center, Manila. Nagulantang si Lena, Bella, Celeste at Miguel. Ang kanyang utak ay nagmamadaling gumana. Naalala niya ang mga pulungan noong araw na bigla na lang nawala si Celeste sa showbiz ng halos 1 taon pagkatapos ay bumalik na tila walang nangyari. Noon, walang naglakas loob magtanong. Ngunit ngayon, ang mga pirasong impormasyon ay biglang nagkabit. Ang petsa ng kapanganakan ni Bella, Pebrero 14. Ang kanyang apo, ang batang inangkon niya matapos mamatay ang mga magulang nito sa isang aksidente sa kotse nang siya ay 3 buwan pa lamang ay ibinanganak din sa Pebrero 14.
12 taon na ang nakalipas. Ang kaysa, isang apo na kanyang inalagaan at minahal na tila sariling anak. Si Bella. Hindi ito maaaring magkataon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinuri niya ang mga lumang litrato. Isa sa mga litrato ay nagpapakita kay Celeste na may hawak na isang sanggol kasama si Miguel na nakatingin sa kanila. Ang mukha ni Celeste ay mukhang pagod, ngunit may ngiti. Ngunit ang susunod na litrato ay nagpakita kay Celeste at Miguel na nakatayo sa labas ng isang gusali na tila isang ospital kasama ang isang babae na may hawak na sanggol at si Celeste ay tila iniiwan ng sanggol. Ang litrato ay malabo, ngunit ang emosyon ay malinaw. Isang malamig na kurot ang naramdaman ni Lena sa kanyang dibli. Pagsisinungaling, pagtataksil, abandona. Ito ang mga salitang umalingaw sa kanyang isip. Nagmadaling itago ni Lena ang birth certificate at ang mga litrato sa kanyang bulsa. Kinuha niya ang isang maliit na buhok na nakita niya sa suklay ni Celeste sa dressing table nito. Pagkatapos, dahan siyang lumabas ng opisina. Ang kanyang puso ay kumalabog. Kailangan niya ng kumpirmasyon. Kinabukasan, sa ilalim ng palusot na bumibili ng gamot para kay Soneto, lihim na nakipagkita si Lena sa isang matalik na kaibigan niya, si Linda, na nagtatrabaho sa isang forensic laboratory sa Quezon City. Ipinaliwanag niya ang kanyang mga hinala na tila isang baliw na kwento. Ngunit si Linda, nakilala ang pagiging tapat at seryoso ni Lena, ay ayon, natulungan siya. Linda, pakitingnan mo ang dila ng buhok na ito, sabi ni Lena, hawak ang buhok ni Celeste. At sana, makahanap ako ng paraan para makakuha ng samplen mula kay Miguel. Para ikumpara sa aking apo, si Bella. Sa loob ng ilang araw, ang paghihintay ay tila isang walang katapusang pagpapahirap. Lena, sa bawat pagtingin niya kay Bella ay nakaramdam ng kirot sa kanyang puso. Ang inosenteng batang ito, na kanyang minahal bilang sariling dugo, ay tila biktima ng isang malalim na kasinungalingan. Sa huli, sa ilalim ng palusot na paglilinis ng banyo ni Sir Miguel, kinuha ni Lena ang ilang buhok mula sa suklay ni Miguel. Pagkalipas ng isang linggo, tumating ang resulta. Sinalubong ni Linda si Lena na may malungkot na mukha. Aling Lena. Kumpirmado. Si Bella. Siya nga ang anak ni Celeste Ramirez at Miguel Reyes. Ang mundo ni Lena ay tila umikot. Hindi ito maaring mangyari. Ang kanyang Bella. Ang inosenteng batang inampon niya at minahal ay pinabayaan ng sarili nitong ina, ng kanyang sariling ama, upang itago ang isang kasinungalingan, upang mapanatili ang isang malinis na imahe sa lipunan. Ang kanyang puso ay puno ng galit, isang apoy na nagliyab sa kanyang kalooban. Ngunit kasama ng galit ay ang isang matinding determinasyon. Ngayon, hindi lang ito tungkol kay Matthew at sa kanyang mga anak. Ito ay para rin kay Bella. Kailangan niyang ilabas ang katotohanan. Kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak, at ang kanyang apo. Ang mga ebidensyang ito ay magiging sandata niya. Ang kapaligiran ay tila sumasalamin sa lumalalang sitwasyon sa hasyenda. Isang gabi, dumating ang bagyong Amara. Ang hangin ay umalingaw na tila isang malakas na sigaw. Ang ulan ay bumubuhos na tila mga pana na tumatama sa mga bintana ng hasyenda. Ang kuryente ay madalas na nawawala at ang buong hasyenda ay nababalot sa dilim maliban sa mga ilaw ng kandila
at flashlight na nagbigay ng mahiwagang anyo sa bawat sulok. Sa gitna ng kaguluhan, isang masamang balita ang dumating. Mateo, Aling Lena, mga bata. Sigaw ni Celeste. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa lakas ng hangin habang pumasok siya sa silid ni Matthew, kasama si Miguel at 2 malalaking bodyguard. Ang kanyang mukha ay may ngiting tagumpay na tila may pinaplano silang masama. Oras na para umalis kayo dito. Nagulat si Lena. Ano po ang sinasabi ninyo, Madam Celeste? Hindi mo ba narinig, Aling Lena? Sabi ni Miguel na may mapanuyong ngiti. Tapos na ang lahat. Naipasa na namin ang lahat ng ari. At yan sa pangalan ni Celeste. Wala na kayong karapatan dito. Hindi na namin kayo kailangan. Ang mga bodyguard ay lumapit, ang kanilang mga mukha ay walang emosyon. Walang awa nilang hinawakan si Matthew sa wheelchair. Si Matthew ay nanatiling tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Hindi po kami aalis. Sigaw ni Lena. Pumarang sa pagitan ng mga bodyguard at Chinaleo at Sofia na umiyak. Walang karapatan si Madam Celeste na paalisin kami. Ito ang bahay ni Sir Matthew. Wala na siyang bahay. Sigaw ni Celeste. At wala na rin kayong silbi. Ilabas sila. Walang awa na hinila ng mga bodyguard si Matthew sa wheelchair. Si Lena ay pilit na inilayo sa mga bata. Niyakap niya si Leo at Sofia at pinilit ding yakapin si Bella, ang kanyang apo na natutulog at nagulantang sa kaguluhan. Hindi po. Sigaw ni Lena habang kinakalagkad sila palabas ng silid. Itawan niyo kami. Ngunit walang nakikinig. Ang lakas ng bagyong Amara ay tila nagpapahintulot sa kanilang kalupitan. Ang ulan ay bumuhos, ang hangin ay humagupit, habang kinakalagkad sila palabas ng hasyenda. Ang mga bata ay umiiyak, si Bella ay nagising at umiiyak din. Wala kayong makukuha kahit isang sendimo. Sigaw ni Celeste na nakatayo sa may pintuan, ang kanyang mukha ay nangingibabaw sa liwanag ng kidlat. Mamatay na kayo sa lansangan ng Maynila. Hindi na kayo babalik dito. Sa labas, ang dilim ay bumabalot sa kanila. Ang ulan ay sumayaw sa kanilang mga mukha. Ang hangin ay tila gustong tangayin sila. Ngunit sa gitna ng kalamidad, si Lena ay nanatiling matatag. Niyakap ang mga bata. Ang kanyang puso ay puno ng sakit, ngunit ang determinasyon niya ay tila bakal. Hindi sila susuko. Hindi niya hahayaan na matalo sila. Ang laban ay nagsisimula pa lamang at sa gitna ng gyera, ang isang lihin ay magiging susi sa kanilang tagumpay. Ang malakas na hagupit ng bagyong Amara ay tila isang malupit na paalam. Ang bawat patak na ulan ay bumubulong ng kanilang kawalang. Asap habang kinakalagtad sila, palabas ng tahanang minsan ay naging kanilang kanlungan. Sa gitna ng dilim at ng nakabibining ugong ng hangin, si Lena ay mahigpit na niyakap sina Leo at Sofia. Ang kanyang katawan ay tila isang kalasaglaban sa karahasan ng kalikasan at ng mga taong nagtulak sa kanila sa bingit ng kawalan. Sa kabila ng iyak ng mga bata at ng pagkagising ni Bella na ngayon humahagulhol na rin sa bisig ni Lena, na natili siyang matatag. Ang wheelchair ni Matthew ay walang awang tinutulak ng mga tauhan ni Celeste, at ang bawat gulong ay tila nagpapahiwatig ng kanilang pagkatalo. Mamatay kayo sa lansangan ng Maynila. Ang muling sigaw ni Celeste
na tila nagpatunog sa kanyang tagumpay bago tuluyang isara ang malaking pinto ng Hacienda de la Cruz. Ang pinto na yon na dati bukas sa lahat ng pangarap at pag-asa na yon ay naging isang pader ng pagtataksil. Sa gitna ng rumaragas ang baha at lumilipad na debris, kinailangan nilang maghanap ng kanlungan. Si Lena, na ang puso ay puno ng sakit, ngunit ang isip ay matalas, ay inutusan ang mga bodyguard na ihatid sila sa pinakamalapit na bus terminal. Nagpapanggap na sila ay pupunta sa probinsya. Hindi niya ipinakitang alam niya ang plano ni Mateo na kailangan nilang lumayo mula sa hacienda upang maisakatuparan ang kanilang plano. Ang mga tauhan ni Celeste na may tiwala sa kanilang tagumpay ay walang tanong na sinunod ang utos ni Lena. Hindi nila alam na sila ay naging parte na ng isang mas malaking plano. Nakarating sila sa isang siksikang terminal na halos walang tao dahil sa bagyo. Doon, mabilis na kumilos si Lena. Gamit ang kaunting naipon niya na matagal na niyang itinago para sa emerhensya, nagawa niyang makakuha ng isang jeepney na pumayag na ihatid sila sa isang malayong lugar sa Maynila, sa Tondo, kung saan nakatira ang kanyang tiyahin. Ito ang pinakamahirap na gabi sa buhay ni Lena. Ang mga bata ay nakatulog sa kanyang bisig, basang pasa at tiniginaw. Si Mitsu, na walang imik, ay nanatili sa wheelchair. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling bukas, nagmamasid sa dilin. Pagdating nila sa bahay ng tiyahin ni Lena, isang maliit at lumang istruktura sa isang masikip na eskinita, sinalubong sila ng pag-aalala at pagtataka. Ang tiyahin ni Lena, si Aling Nena, ay isang matandang babae na may mabait na puso na halos mawalan ng pag-asa nang makita ang kanilang kalagayan. Pagad silang pinapasok, binigyan ng tulong damit at mainit na sabaw. Ang maliit na espasyo ay biglang naging kanlungan ng 5 katao. Ang amoy ng nilulutong pagkain at ang init ng pagmamahal ay unti-unting nagpapakalma sa kanilang giniginaw na mga katawan at nababalisa na mga puso. Doon, sa loob ng maliit na kwartong iyon, sa gitna ng kadiliman, ng bagyo at ng kawalang katiyakan, nagsimula ang kanilang pagpaplano. Matapos masiguro ni Lena na tulog na ang mga bata at ang kanyang tiyahin, lumapit siya sa tabi ni Mateo, na nanatiling gising. Ang mga mata ni Mateo ay tila naghahanap ng kasagutan ng liwanag. Sir Mateo, bulong ni Lena, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa lakas ng hangin sa labas. Mayroon po akong sasabihin sa inyo, isang lihim na kailangan ninyong malaman. Ito po ang magpapaliwanag sa lahat. Dahan, sa mga oras na tila walang katapusan, isiniwalat ni Lena ang lahat. Ang kanyang bawat salita ay tila isang piraso ng igsaw puzzle na unting bumubuo ng isang nakakagulat na larawan. Ang pagkakadiskubre niya sa lumang kahon, ang birth certificate ni Bella, ang mga litrato, ang pagpunta niya kay Linda, at ang resulta ng DNA test. Si Bella po, Sir Mateo, patuloy ni Lena, ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagitan ng galit at sakit. Siya po ang anak ni Celeste Ramirez at Miguel Reyes. Siya po ang iniwan nila sa ampunan upang itago ang kanilang kasinungalingan, upang panatilihin ang kanilang imahe. Siya po ang aking apo, na ngayon ko lang nalaman ang tunay na pinagmulan. Naiyak si Lena, ang kanyang mga luha ay naglandas sa kanyang pisngi, luha ng galit at awa. Pinabayaan po nila ang sarili nilang anak, Sir Mateo. Iniwan po nila siya upang magpakasa sa kayamanan at kapangyarihan.
At ngayon, gusto pa po nilang kunin ang mga anak ninyo at sirain ang lahat ng pinaghirapan ninyo. Si Metyo, na nanatiling walang kibo sa wheelchair, ay nakikinig sa bawat salita ni Lena. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang punto sa dingding. Tila sinusubukang iproseso ang lahat ng impormasyon. Sa loob ng kanyang isip, isang apoy ang magsimulang magliyab. Galit. Pod. Pagtataksil. Ngunit kasama ng mga damdaming iyon ay ang paghanga at pagmamahal. Si Lena. Ang babaeng ito, na sa buong buhay niya'y nanatiling isang katulong, ay nagpakita ng isang puso na mas dakila kaysa sa mga reyna. Ang kanyang pagmamahal kay Bella, kay Leo, kay Sofia, at kahit na sa kanya, ay walang kondisyon. Ito ang tunay na kahulugan ng pamilya, ng pagmamahal. Lena, bulong ni Mateo, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig, ngunit puno ng bigat. Salamat. Hindi ko alam kung paano ko kayo pasram. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Lena ang emosyon sa tinig ni Mateo. Sa loob ng maraming linggo, ang kanyang mga mata ay nagliyab, hindi na ng pagpapanggap, kundi ng tunay na sakit at determinasyon. Hindi ko po kayo pababayaan, Sir Mateo, sabi ni Lena, pinunasan ng kanyang luha. Hindi po kami susuko. Kailangan po nating ipakita sa kanila ang totoo. Kailangan po nating labanan sila. Nilingon ni Mateo si Lena. Ang kanyang mga mata ay may matinding pagtingin. Mayroon na kong isang tao na makakatulong sa atin, sabi ni Mateo. Ang kanyang tinig ay bahagyang lumakas. Si Mang Tonyo, ang dating security chief. Tapat siya. Alam ko na hindi siya binili ni Celeste. Mayroon akong pakiramdam na sinusubaybayan niya sila sa aking utos bago pa man ng aksidente. Pero kailangan nating makipag-ugnayan sa kanya ng lihim. Ang puso ni Lena ay kumalabog. May asa pa. Mayroong isang lihim na kaalyado. Hindi sila iisa. Kinabukasan, nang humupa na ang bagyo at sumilip na ang araw, nagsimula silang bumuo ng plano. Sa tulong ni Aling Nena, nagawa ni Lena na lihim na makontak si Mang Tonyo sa pamamagitan ng isang payphone sa kanto. Kailangan nilang maging maingat. Ang bawat kilos ay kailangan nilang pag-isipan. Si Mang Tonyo, isang lalaking nasa edad 50 matangkad at may seryosong mukha, ay naggulat nang marinig ang tinig ni Lena. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari kay Mateo. Ngunit nang marinig niya ang code word na ginagamit nila ni Mateo, ang hasyenda ay nasa dilim. Ngunit may bituin pa rin na nagbibigay. Liwanag, alam niyang totoo ang lahat. Agad siyang sumang. Ayon na makipagkita. Nang gabing iyon, sa isang tagong karinderya sa Tondo, lihim na nagkita si Lena at Mang Tonyo. Ipinaliwanag ni Lena ang lahat, ang pagpapanggap ni Mateo, ang gina ni Bella, at ang mga plano ni Celeste at Miguel. Si Mang Tonyo, na sa loob ng maraming taon ay tapat kay Mateo, ay nagpakita ng malalim na pagkagulat at galit. Alam ko po na may kakaiba sa kanila, Aling ni Lena. Sabi ni Mang Tonyo, ang kanyang mga kamao ay humigpit. Sinusubaybayan ko sila ayon sa utos ni Sir Mateo bago pa man mangyari ang aksidente. Mayroon po akong maraming ebidensya. Mga transaksyon sa bangko, mga pagdilipat ng arian sa ibang bansa, at ang kanilang mga lihim na pagpupulong sa mga korap na opisyal.
Mayroon din po akong mga ebidensya ng kanilang pakikipag. Ugnayan sa mga kriminal na grupo. Ang mga salita ni Mang Tonyo ay tila musika sa tainga ni Lena. Ito ang sandata na kailangan nila. Ang mga ebidensya na magpapabagsak sa mga traidore. Niyakap ni Lena si Mang Tonyo. Ang kanyang puso ay puno ng asa. Kailangan po nating gumawa ng isang malaking bitag, Mang Tonyo. Sabi ni Lena. Kailangan po nating ipakita sa kanila na hindi sila mananalo. At kailangan po nating protektahan si Sir Maitio at ang mga bata. Sa loob ng ilang araw, ang maliit na kwarto sa Tondo ay naging sentro ng isang malaking operasyon. Si Mateo, sa pamamagitan ng mga lihim na senyales, ay ibinigay ang kanyang mga huling instruksyon. Ang kanyang isip ay gumagana na tila isang makina. Bawat detalye ay pinag-iisipan. Si Lena ang kanyang kanang kamay, ang kanyang koneksyon sa labas ng mundo. At si Mang Tonyo ang kanyang mga mata at tainga sa mundo ng kanilang mga kalaban. Ang mga bata na hindi pa nakakaramdam ng lahat ng nangyayari ay naglalaro sa loob ng kwarto. Ang kanilang tawa ay tila isang matamis na himig sa gitna ng seryosong pagpaplano. Makalipas ang ilang araw, isang maagang umaga, bumalik ang dilim sa kanilang maliit na kanlungan. Ang langit ay may kakaibang kulay, tila nagpapahiwatig ng isang nalalapit na paghaharap. Ang mga bata ay kasalukuyang kumakain ng almusal na niluto ni Aling Nena nang biglang may kumatok ng malakas sa kanilang pinto. Nagtataka ang lahat. Sino ang kakatok sa kanila nang ganito kaada? Nilingon ni Lena si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Sumenyas si Mateo. Isang mabilis na pagkindat na tila nagsasabi nito na dahan. Dahang binuksan ni Lena ang pinto at doon nakatayo sina Celeste at Miguel na may mga ngiti ng pagtatagumpay sa kanilang mga labi. Ang kanilang mga mata ay may matalim na tingin, tila naghahanap ng kumpirmasyon ng kanilang panalo. Nasa likod nila ang dalawang malalaking bodyguard na tila handang sumunod sa anumang utos. Paba, narito pala kayo. Aling Lena, sabi ni Celeste, ang kanyang tinig ay puno ng sarkasmo. Habang pumasok siya sa loob ng maliit na kwarto, walang galang na inilabas ang kanyang sarili sa sapatos. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Celeste ay biglang bumalot sa buong silid, na tila sumasalungat sa amoy ng kape at tuyo. Akala ko ba'y nasa probinsya na kayo? Nagulat kami nang malaman na nagtatago lang pala kayo sa butas na ito. Si Miguel ay pumasok din. Hawak ang isang brown na folder na puno ng mga dokumento. Lumapit siya kay Mateo na nanatili sa wheelchair. Ang kanyang mukha ay blanko. Mateo, gising ka ba? Sabi ni Miguel na may mapanuyang ngiti. Mayroon akong magandang balita para sa'yo. Tapos na ang lahat. Ang lahat ng arian mo ay nasa pangalan na ni Celeste. Ngayon, mayroon lang kaming kailangan mong termahan para matapos na ang lahat. Pinuksan ni Miguel ang folder at inilapag ang mga dokumento sa isang maliit na lamesa sa harap ni Mateo. Ito ay isang waiver, isang dokumento na nagpapawalang isa sa lahat ng karapatan ni Mateo bilang ama ni Leo at Sofia. Naiyak si Leo at Sofia na nauunawaan ng mga salita ni Miguel. Kumapit sila sa damit ni Lena. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Si Bella, na inosente pa sa lahat, ay niyakap din si Lena na tila nararamdaman ng tensyon. Pirman mo yan, Mateo, sabi ni Celeste. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng paghamak.
wala ka nang magagawa. Sa lalong madaling panahon, magiging akin na ang lahat. At ang mga bata na yan, itatapon ko sila sa ampunan. Hindi sila karapat. Dapat na tawagin De La Cruz. Iglang bumunot si Miguel ng isang maliit na baril mula sa kanyang jacket. At itinaas ito, itinutok sa ulo ni Lena. Ang kanyang ngiti ay naging mas malawak, mas kasuklam. Suklam, kailangan mong pirmahan ito, Mateo. Ngayon na. Kung hindi, ang babaeng ito at ang mga anak mong walang kwenta ay mawawala sa mundo, magpakailanman. Sige, pumirma ka na, matandang lumpo. Ang lahat ay tila huminto. Ang bawat sandali ay tila walang katapusan. Ang baril ay nakatutok sa ulo ni Lena. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Mateo, puno ng takot, ngunit puno rin ng determinasyon. Ang mga bata ay umiiyak, ang kanilang mga tinig ay halos hindi marinig sa bigat ng sitwasyon. Ang kanyang bawat salita ay tila isang punya na tumatago sa puso ni Mayo. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling walang emosyon, ang kanyang mga mata ay blanko. Ngunit sa loob, ang apoy na nagliyab sa kanyang kalooban ay biglang lumakas. Ito na. Ito ang sandaling pinakahihintay niya. Ang sandaling magtatapos sa kanilang kasamaan. Ang sandaling magpapakita sa kanila kung sino ang tunay na nagmamay. Palinang Hacienda de la Cruz. Biglang, sa gitna ng nakakakilabot na katahimikan, isang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Mateo. Hindi na ito ang mga mata ng isang taong lumpo, kundi ng isang leon na handang sumalakay. Ang kanyang mga mata ay naging matalas, puno ng determinasyon at paghihinti. Sa isang napakabagal na galaw na tila sinasadya upang higit na pahirapan ang mga manonood at upang bigyan ng pagkakataon sina Celeste at Miguel na maunawaan ang kanilang pagkakamali, dahang tumayo si Mateo mula sa kanyang wheelchair. Ang bawat ibla ng kanyang kalamnan ay tila sumisigaw ng kanyang determinasyon. Ang kanyang mga binti na sa loob ng maraming linggo ay hindi gumalaw, ay tumayo ng matatag. Isang aksyon na akala ni Celeste at Miguel ay imposible. Ang kanilang mga mukha ay biglang nagbago mula sa pagiging mapanlinlang patungo sa pagiging gulat at takot. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Hindi. Sigaw ni Celeste. Ang kanyang dinig ay puno ng takot. Paano? Ngunit hindi niya nakumpleto ang kanyang mga salita. Sa isang mabilis at maliksi na galaw na tila hindi nagmula sa isang matandang negosyante, kundi sa isang sanay na mandirigma, mabilis na inagaw ni Mateo ang baril mula sa kamay ni Miguel. Ang kilos ay malinis, walang ingay at halos hindi makita. Isang iglap lamang at ang baril ay nasa kamay na ni Mateo. Ang mga taon ng kanyang pagsasanay sa martial arts noong kabataan niya, na matagal nang nalimutan, ay biglang bumalik. Bago pa man makakilos si Miguel, mabilis na siniko ni Mateo ang kanyang tiyan, at ang abogadong tuso ay biglang napasubsob sa sahig, humihingal sa saki. Si Celeste, na nakatayo sa tabi, ay akmang susugod, ngunit mabilis na nahawakan ni Mateo ang kanyang braso, at sa isang malakas na pagtulak, ay napatumba rin siya sa tabi ni Miguel. Ang dalawang traidor ay nakaupo sa sahig, ang kanilang mga mukha ay puno ng takot, hindi makapaniwala sa nangyari. Ang mga bodyguard na nagulantang sa bilis ng mga pangyayari ay biglang natigilan, hindi alam kung ano ang kanilang gagawin. Nakatayo si Mateo, ang kanyang baril
ay nakatutok sa dalawa. Ang kanyang mga mata ay nagliyab sa galit. Hindi na siya ang matandang lumpo na kanilang pinaglaruan. Siya ang matapang at malakas na Mario de la Cruz, ang tunay na haligi ng kanyang pamilya. Mga walang hiya. Klit na sigaw ni Matthew, ang kanyang tinig ay kumalingaw sa buong kwarto, puno ng kapangyarihan at awtoridad. Ang akala ninyo'y mananalo kayo sa akin. Akala ninyo'y maililihim ninyo ang lahat. Nagkamali kayo. Nagkamali kayo ng pinaglaruan. Sinalang ninyo ang aking pamilya. Sinalang ninyo ang mga anak ko. At higit sa lahat, iniwan ninyo ang sarili ninyong dugo. Tiningnan ni Matthew si Celeste. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Ang aking asawa, ang ina ng aking mga anak, ay namatay na may dignidad. Hindi tulad mo, Celeste. Ang sarili mong anak, si Bella, ay iniwan mo para sa pera at kapangyarihan. Hindi ko kailanman mapapatawan ang ginawa ninyo. Si Celeste at Miguel ay hindi makasagot. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at hiya. Ang kanilang mga pangarap ng kayamanan ay biglang nawasak sa isang iglap. Biglang, sa labas ng maliit na kwarto, umalingaw ang tunog ng mga sirena ng pulis. Hindi lamang isa, kundi marami. Ang tunog ay papalapit ng papalapit at ang liwanag ng mga ilaw ng pulisya ay sumisilip sa mga bintana. Hindi, sigaw ni Celeste. Ang kanyang tinig ay puno ng galit at pagkabigo. Paano? Sinong nagpatawag sa pulis? Ako, sabi ni Matthew. Ang kanyang ngiti ay mapanlinlang, ngunit puno ng tagumpay. Hindi ako lumalaban ng walang plano. Pinaghandaan ko ang lahat. Mang Tonyo, kasabay ng pagdating ng mga pulis, pumasok si Mang Tonyo sa loob ng kwarto kasama ang 2 pulis na nakatayo sa likod niya. Ang kanyang mukha ay seryoso, puno ng determinasyon. Salamat, Mang Tonyo, sabi ni Matthew. Ang kanyang tinig ay puno ng paghanga. Kumpleto ba ang mga ebidensya? Opo, Sir Matthew, sabi ni Mang Tonyo. Hawak pang isang bag na puno ng mga dokumento. Lahat ng ebidensya ng kanilang korupsyon, paglilipat ng pera, at mga banta sa inyo at sa mga bata ay narito. Kasama na po ang ebidensya ng pagtalikod nila sa kanilang anak, si Bella. Nilingon ng mga pulis si Celeste at Miguel. Celeste Ramirez at Miguel Reyes, inarestado po kayo sa mga kasong attempted murder, pangingikil, child endangerment, at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, sabi ng isa sa mga pulis. May karapatan kayong manatiling tahimik. Ano mang sabihin ninyo ay maaaring gamitin laban sa inyo sa korte. Sinubukan ni Celeste na lumaban, ngunit mabilis siyang hinawakan ng mga pulis. Hindi ito totoo. Hindi ninyo pwedeng gawin ito sa akin. Ako ang asawa ni Matthew de la Cruz. Hindi na po, Madam Celeste, sabi ni Mang Tonyo. Ang kanyang tinig ay malamig. Mayroon po kaming mga dokumento na nagpapatunay na kayo at si Sir Miguel ay nagsabatan upang agawin ang ari. Ariyan ni Sir Matthew at sinubukan ninyong patayin siya. Hinila ng mga pulis si Celeste at Miguel palabas ng kwarto. Ang kanilang mga mukha ay puno ng hiya at galit. Ang kanilang mga pagbabanta ay naging mga huling salita ng mga talunan. Ang mga tawa ng mga bata ay biglang napalitan ng katahimikan na tila nagmamasil sa pagtatapos ng isang masamang panaginip. Sa labas, ang mga flash ng kamera ng mga mamamahayag ay biglang nagliyab na tila nagpapahiwatig ng pagtatapos ng isang malaking drama.
Sina Celeste at Miguel ay dinala sa mga police car. Ang kanilang mga mukha ay nakatago sa ilalim ng mga takip ng kanilang mga kamay. Ngunit hindi nila matatago ang kanilang kahihiyan. Nilingon ni Mateo si Lena, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at pagmamahal. Si Lena na umiiyak sa tuwa ay niyakap ang mga bata. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Natapos na. Ang bangungot ay natapos na. Lena, sabi ni Mateo, ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa. Umuwi na tayo. Umuwi na tayo sa bahay. Ngunit sa mga mata ni Lena at sa kanyang puso, ang bahay ay hindi na lamang isang malaking hasyenda. Ang bahay ay kung nasaan ang mga taong kanyang mahal, kung nasaan ang pagmamahal at katapatan. At sa wakas, sa loob ng maliit na kwartong iyon, sa gitna ng init ng pagmamahal, nahanap nila ang kanilang tunay na bahay. Ang malalim na katahimikan ay bumalot sa maliit na silid sa tondo. Isang katahimikan na tila ba hininga ng pagtatapos at ng bagong simula. Ang mga salita ni Mateo, puno ng kapangyarihan at awtoridad, ay umalingaw pa rin sa hangin, kasabay ng tunog ng mga sirena ng pulis na unti. Unting lumayo. Sina Celeste at Miguel ay tuluyan ng dinala. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kahihiyan at galit. Habang ang mga flash ng kamera ng mga mamamahayag sa labas ay tila nagdiriwang ng pagbagsak ng kanilang kasamaan. Ang maliit na kwartong iyon, na minsan ay naging pugad ng paghihinala at takot, ngayon ay napuno ng luha ng tuwa at pag-asa. Nilingon ni Mateo si Lena, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pasasalamat at pagmamahal. Si Lena, na ang mga luha ay patuloy na umaagos, ay niyakap ng mahigpit sina Leo at Sofia, at si Bella, na ngayon nagtataka pa rin sa mga nangyari, ngunit napapansin ang kagalakan ng kanyang lola Lena. Ang bangungot ay natapos na. Ang madilim na ulap na bumarot sa Hacienda de la Cruz ay tuluyan nang nawala. Lena, sabi ni Mateo, lumapit sa kanya, ang kanyang tinig ay malambing, puno ng pag-asa. Umuwi na tayo. Umuwi na tayo sa bahay. Ngunit sa mga mata ni Lena at sa kanyang puso, ang bahay ay hindi na lamang isang malaking hasyenda. Ang bahay ay kung nasaan ang mga taong kanyang mahal, kung nasaan ang pagmamahal at katapatan. At sa wakas, sa loob ng maliit na kwartong iyon, sa gitna ng init ng pagmamahal, nahanap nila ang kanilang tunay na bahay. Ngunit alam niyang kailangan nilang bumalik upang simulan ang isang bagong kabanata. Cultivate, Consequences, and Reconstruction. Ang pagbabalik sa Hacienda de la Cruz ay hindi kailanman naging kasing kaanang paglisan. Matapos ang matinding gulo at kahihiyan, isang mabigat na katahimikan ng bumati sa kanila sa bawat sulok ng malapalasyong mansyon. Ang mga bakas ng kapabayaan ni Celeste, ang alikabok sa mga dating nagniningning na palamuti, at ang lamig ng hangin ay tila nagsasabing nangangailangan ng muling pagbabangon ang buong lugar. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, mayroong isang bagong simula, isang liwanag na unting sumisikat. Agad na kumilos si Mateo. Ang dating lumpo ay muling nagpakita ng kanyang tunay na anyo. Isang matalas at desididong negosyante na hindi aatubili sa paggawa ng matitinding desisyon. Walang alin lang ang pinulong niya, ang lahat, ang nalalabing staff. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matalin habang isa niyang ipinapaalam ang kapalaran ng bawat isa. Ang mga tauhang tapat
Lalo na ang mga pinagmalupitan ni Celeste ay binigyan ng agarang pagkilala at pagtaas ng posisyon. Ngunit para sa mga nag-trader, kabilang ang mga security guard na binili ni Celeste at Nikhil, ang kanyang desisyon ay mabilis at walang awa. Hindi ko palalampasin ang pagtataksil. Mariing sabi ni Matthew sa kanyang mga tauhan, ang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Ang Hacienda de la Cruz ay nakatayo sa pundasyon ng katapatan at integridad. Sinuman ang naglakas loob na yurakan ito ay walang puwang sa aking pamamahala. Isa, pinatalsik niya ang mga traidor. Walang awa. Walang pagdadalawang isip. Ito ay hindi lamang tungkol sa negosyo, kundi sa prinsipyo. Ang bawat isa sa kanila ay tila nawala sa alaala ng hacienda. Ang kanilang mga bakas ay binura na tila hindi sila kailanman naging bahagi ng pamilyang yon. Ang mga lumang bantay na dati nagtrabaho para sa kanila, kabilang si Manong Pido at ang kusinera, ay ibinalik sa kanilang mga posisyon, binigyan ng pagtaas ng sweldo at mas magandang benepisyo. Ang kanilang mga mata ay puno ng pasasalamat at paggalang kay Matthew. Ngunit ang pinakatampok sa lahat ay ang pagkilala ni Matthew kay Aling Lena. Sa isang press conference na ginanap sa malaking sala ng hacienda, sa harap ng maraming mamamahayag at ng lahat ng staff, buong tapang na ipinahayag ni Matthew ang katapangan at katapatan ni Lena. Sa loob ng maraming buwan, sa gitna ng aking pagkukunwari at ang mga panganib na aming hinarap, simula ni Matthew, ang kanyang tinig ay malinaw at buo. Mayroong isang tao na nanatiling matatag sa aking tabi. Isang tao na nagpakita ng tunay na kahulugan ng katapatan, ng pagmamahal, at ng sakripisyo. Siya ay si Elena Santos, o mas kilala bilang Aling Lena. Gulat at nahihiya si Lena. Nakatayo siya sa tabi ni Matthew, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang mga damit, ang kanyang mukha ay bahagyang namumula. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng atensyon. Sa buong buhay niya, siya ay nanatili sa likod. Isang anino lamang na nagtatrabaho ng tahimik. Si Aling Lena ang aking mga mata, ang aking mga tainga, at ang aking mga kamay sa loob ng bahay na ito, patpuloy ni Matthew. Siya ang nagligtas sa akin, sa aking mga anak, at sa aking buong pamilya mula sa masasamang balakin. Hindi lamang siya isang katulong, siya ay bahagi ng aking pamilya. At mula ngayon, siya ang magiging head housekeeper ng Hacienda de la Cruz na may buong kapangyarihan at paggalang na nararapat sa kanya. Nagpalakpakan ang mga mamamahayag at ang staff. Lumapit si Mang Tonyo kay Lena at binigyan siya ng isang malaking ngiti. Nararapat po sa inyo yan, Aling Lena, bulong niya. Napaluha si Lena. Subalit sa kanyang pagiging mapagpakumbaba, naisip niyang tanggihan ang posisyon. Sir Matthew, hindi po ako karapat. Dapat, bulong niya kay Matthew. Masaya na po ako sa pagiging katulong ninyo. Ngunit, ngumiti si Matthew, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Lena, hindi ito isang pabor. Ito ay pagkilala. Kung hindi dahil sa iyo, wala na ang hacienda na ito. Wala na ang aming pamilya. Kausapin mo ang mga bata, Aling Lena. Aling Lena, kailangan ka namin. Bilang bahagi ng pamilyang ito. Ang mga salita ni Matthew ay tumagos sa puso ni Lena. Para sa pamilya. Para sa mga bata. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at dahan. Dahan siyang tumango, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Sa wakas, tinanggap niya ang kanyang lugar. An every reunion and healing.
ang isa sa mga pinakaunang ginawa ni Mateo matapos makuha ang lahat ng kanyang ari. Arian at maibalik ang kaayusan sa hasyenda ay ang paghahanap kay Bella. Ang balita na ang bata ay iiwan ng kanyang sariling ina at ama ay nagdulot ng matinding sakit sa puso ni Melo. Hindi niya matanggap na ang isang inosenteng bata ay magiging biktima ng kasakiman at pagtataksil ng sarili niyang mga magulo. Akumpanayado ni Lena, binisita nila ang ampunan kung saan inampun ni Lena si Bella. Ito ay isang maliit, ngunit malinis na bahay. Pangpunan sa isang tahimik na lugar sa Manila. Ang mga alaala ng nakaraan ng mga batang walang pamilya ay bumalik kay Lena. Ipinaliwanag niya sa staff ng ampunan ng tunay na pinagmula ni Bella. Ipinakita ang DNA test at ang birth certificate. Ang mga staff na kilala si Lena sa loob ng maraming taon ay nagulat, ngunit nagbigay ng suporta. Hindi po namin nakalain na mangyayari ito kay Bella, sabi ng isang madre. Ang kanyang tinig ay puno ng awa. Mabait po si Bella. Sana ay magkaroon na siya ng tunay na pamilya. Niyakap ni Lena si Bella na nagtatago sa likod niya. Bella, anak, sabi ni Lena, ang kanyang tinig ay malambing. Tignan mo, nandito si Sir Matthew. Siya ang magiging tatay mo. Nagulat si Bella. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Matthew, puno ng pagtataka at kaunting takot. Hindi niya lubos na nauunawaan ang lahat. Para sa kanya, si Lola Lena ang kanyang pamilya. Ngunit sa hindi. Unting paywanag ni Lena at sa ngiti ni Matthew, unti ring nawala ang kanyang takot. Sa sandaling iyon, ang emosyon ay umapaw sa silid. Ang pagkakita ni Matthew sa pagmamahal at aalaga ni Lena kay Bella ay nagpatibay sa kanyang paghanga sa babae. Walang kondisyon, walang alinlangan. Ito ang tunay na pagmamahal ng isang ina. At sa pagyakap ni Bella kay Lena, sa kanilang muling pagsasama, nakita ni Mateo ang isang larawan ng tunay na pamilya. Mula noon si Leo, Sofia, at Bella ay namunghay na tila magkakapatid. Sa simula, may kaunting pagkaasiwa. Si Leo at Sofia ay lumaki sa isang pribilehiyong mundo, habang si Bella ay lumaki sa pagiging mapagpakumbaba at simple. Ngunit sa ilalim ng paggabay ni Lena at sa pagmamahal ni Mateo, unting nawala ang mga hadlang. Sila ay naglaro sa malawak na hardin ng hasyenda, nagtawanan at nagbahagi ng mga kwento. Ang bawat sulok ng Hacienda de la Cruz na minsan ay puno ng lungkot at dilin, ngayon ay napuno ng halakak ng mga bata, ng musika, at ng init ng isang pamilya. Si Lena, bilang head housekeeper, ay naging sentro ng bahay. Siya ang aayos ng lahat, nagpaplano ng mga pagkain, nagbabantay sa mga bata, at nagbibigay ng payo kay Mateo. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng kapayapaan at kaayusan sa hasyenda. Ang mga bata ay lumapit sa kanya para sa bawat problema at si Mateo ay laging humingi ng kanyang opinyon. Ang Hacienda de la Cruz ay hindi na lamang isang malaking bahay, ito ay isang tahanan, puno ng pagmamahal at unawa. Layichinalgia na may budding love and new family. 6 na buwan ang lumipas at kasama nito, maraming pagbabago ang naganap. Si Matilde La Cruz, ang dating kilalang business shark ng Pilipinas, ay hindi na ang parehong tao. Ang kanyang matalin na tingin ay pinalitan ng isang mas malambot na ngiti. Ang kanyang isip
na dati abala sa mga numero at transaksyon, ngayon ay nakatuon sa kanyang mga anak, sa pamilyang unti niyang binubuo. Ang Hacienda de la Cruz, na minsan ay sentro ng kanyang imperyo, ngayon ay naging kanlungan ng kanyang puso. Mas madalas siyang nakikipaglaro sa mga bata. Tinuturuan sila ng chess sa ilalim ng malilim na puno sa hardin, habang ang sariwang hangin at huni ng ibon ay nagsisilbing musika. Dinala niya sila sa Boracay, kung saan naglangoy sila sa malinaw na asul na tubig at naglaro sa puting buhangin. Ang mga tawa ng mga bata ay umaalingaw sa buong dalampasigan. Ang mga karanasan na dati binaliwala niya, ngayon ay pinahahalagahan niya ng lubusan. Si Lena naman, bilang head housekeeper, ay mas naging sentral sa buhay ng hacienda. Maayos niyang pinamamahalaan ang lahat ng gawain sa bahay, tinitiyak na ang bawat sulok ay malinis at maayos. Ngunit higit pa rito, siya ang naging puso ng tahanan. Ang kanyang pagmamahal sa mga bata. Kay Leo, Sofia, at lalo na kay Bella, ay walang hanggan. Siya ang nagbibigay ng yakap kapag may nagkakasakit, ang nagkukwento ng mga bedtime story, at ang nagtuturo ng mga magagandang asal. Ang init ng kanyang presensya ay lumikha ng isang kapaligiran ng kapayapaan at kaligayahan na hindi kailanman naramdaman ni Mateo mula nang yumaom ang kanyang unang asawa. Sa bawat araw, mas napapansin ni Mateo ang kabutihan at lakas ng loob ni Lena. Ang kanyang pagiging simple, ang kanyang walang alinlangan na pagmamahal, at ang kanyang matatag na katapatan. Ito ay mga katangian na mas mahalaga kaysa sa anumang yaman o kapangyarihan. Unting lumago ang paghanga niya kay Lena na naging isang malalim na pagmamahal. Natanto niya na hindi lamang niya kailangan si Lena bilang isang head housekeeper, kundi bilang isang kasama sa buhay, isang ina sa kanyang mga anak, at isang asawa. Isang hapon, sa isang magandang pagtatapos ng araw sa El Nido, Palawan. Isang lugar na pinili ni Mateo dahil sa kanyang paniniwala na ito ay simbolo ng bagong simula at walang hanggang pag-asa. Naghanda si Mateo para sa pinakamahalagang tanong ng kanyang buhay. Ang araw unting lumubog sa kanluran, nagbibigay ng gintong kulay sa buong kalangitan at sa malinaw na tubig. Ang mga bata, sina Leo, Sofia, at Bella, ay naglalaro sa buhangin. Ang kanilang mga tawa ay nagbibigay buhay sa tahimik na dalampasigan. Lumapit si Mateo kay Lena. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Sa harap ng mga bata, sa ilalim ng papalubog na araw, dahan siyang lumuhod. Nagulat si Lena. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Napatigil sa paglalaro ang mga bata at napalingon kay Mateo. Lena, simula ni Mateo, ang kanyang tinig ay malambing ngunit puno ng emosyon. Sa loob ng maraming taon, akala ko, ang hacienda, ang aking negosyo, ang aking yaman, ang aking buhay. Ngunit ikaw ang nagpakita sa akin ng tunay na kahulugan ng pamilya, ng pagmamahal, at ng katapatan. Ikaw ang nagligtas sa akin, sa aking mga anak, at sa ating Bella. Hindi ko na maisip ang buhay ko nang wala ka at ang mga bata. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa pisngi ni Lena. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan ng pag-ibig at ng pagtataka. Isang simpleng katulong na tulad niya, inaalok ng pagmamahal ng isang Maite de la Cruz.
Ang agwat sa pagitan ng kanilang estado sa buhay ay tila napakalaki. Ngunit sa sandaling iyon, ang lahat ay nawala. Ang tanging naroon ay ang kanilang mga puso. Lena Santos, patuloy ni Mateo. Kinuha ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa na may nagniningning na singsing. Mahal na mahal kita. Sana ay payagan mo akong maging asawa mo. Will you marry me? Ang mga mata ni Lena ay puno ng luha. Ngunit ang kanyang ngiti ay mas malawak kaysa sa araw na lumulubog. Opo, Sir Mateo. Opo. Sa sandaling iyon, nagsimulang magsisigawan ng mga bata. Yay! Magkakaroon kami ng Mama Lena. Magpapakasal si Papa at Mama Lena. Ang kanilang mga tinig ay puno ng kaligayahan na tila ba naintindihan nila ang kahalagahan ng sandaling iyon. Niyakap ni Lena si Mateo ng mahigpit at ang lahat ng sakit, lahat ng lungkot ng nakaraan ay tila naglaho sa init ng kanilang pagmamahal. Nice complete happiness. Hindi nagtagal matapos ang iisang dibdib ni Mateo at Lena. Isang mainit at makahulugang kasalan ang ginanap sa Hacienda de la Cruz na ngayon ay nababalutan ng mga bulaklak at ilaw. Hindi ito isang magarbo o ekstravaganteng kasalan na tipikal sa mga elitista, kundi isang intimate na seremonya, puno ng pagmamahal at unawa. Ang mga panauhin ay binubuo ng malalapit na kaibigan, ang matapat na staff ng hacienda at ang pamilya ni Lena, kabilang si Aling Nena. Ang bawat sulok ng hacienda ay tila bumubulong ng asa at ng bagong simula. Si Lena, na nakasuot ng simpleng puting bestida, ay tila isang anghel. Ang kanyang ngiti ay abot hanggang tenga. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. Si Mateo, na nakasuot ng barong Tagalog, ay tila isang prinsipe. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Lena, puno ng pagmamahal at paghanga. Sina Leo, Sofia at Bella ay nagsilbing little bridesmaids at ring bearer. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kagalakan. Ang kanilang mga panata ay hindi lamang mga salita, kundi mga pangako ng pagmamahal, katapatan at pag-aalaga. Nang magpalitan sila ng ido, ang lahat ay nagpalakpakan. Ang mga luha ay dumaloy sa pisngi ng marami. Ang Hacienda de la Cruz, na dating simbolo lamang ng yaman at kapangyarihan, ngayon ay naging isang tahanan ng pagmamahal, ng pagkakaisa at ng tunay na pamilya. Pagkatapos ng kasal, mayroon pang isang mahalagang pangyayari. Sa harap ng kanilang pamilya at mga kaibigan, formal na inampon ni Mateo si Bella. Bella, sabi ni Mateo, lumumod sa harap ng bata. Mula ngayon, ikaw ay magiging Bella Santos de la Cruz. Mayroon ka ng isang tunay na apelyido, isang tunay na pamilya, at isang tatay na nagmamahal sa iyo. Naiyak si Bella. Niyakap si Mateo ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan na tila ba ang lahat ng lungkot ng nakaraan ay biglang naglaw. Mayroon na siyang tunay na pangalan, isang ama at isang pamilya. Ang kwento ni Mateo at Lena ay naging isang patunay na ang tunay na pagmamahal at katapatan ay maaaring lampasan ang lahat ng hadlang. Ang mga hadlang sa lipunan, ang mga sugat ng pagtataksil at ang mga hamon ng buhay. Ito ay isang kwento ng muling pagbangon, ng pagpapatawad at ng pagtatayo ng isang bagong kinabukasan na nakabase sa mga tunay na halaga ng pamamahal at pagkakaisa. Ang Hacienda de la Cruz, sa ilalim ng pamamahala ni Mateo at Lena, ay hindi na lamang isang malaking mansyon. Ito ay naging isang bahay ng pagmamahal. Ang mga pagiran nito ay nakasaksi sa paglago ng mga bata, sa pagmamahalan ng isang pamilya,
at sa kapayapaan na hatid ng tunay na kaligayahan. Sa bawat paglubog ng araw at sa bawat pagdilim ng gabi, ang hasyenda ay nanatiling isang liwanag, isang simbolo ng pag-asa at ng walang hanggang pagmamahal. Ito ang kanilang bagong bukang. Liwayway, isang kwento na magpapatuloy sa bawat henerasyon, nagpapaalala sa lahat na sa dulo ng dilim, laging may liwanag na naghihintay.